Attention mga Filipino senior citizens, pagbabago sa social pension aasahan ngayong 2025. Sino-sino na ang pwedeng makasama? Sino-sino na ang pwedeng makatanggap ng 1,000 piso na pensyon bawat buwan? Alamin natin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Since 2025 na tayo ngayon, aasahan ba ang pagbabago dito sa social pension na tinatanggap ng ating mga lolo at lola? Sino-sino na kaya ang pupwede ngayong taon na ito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na ha mga lolo at lola, lalong-lalo pa ang ating mga beneficiaryo kasama na dito sa social pension at sa mga nagnanais po na makasali ngayong taon 2025. May pagbabago ba sa criteria? May pagbabago ba sa kwalifikasyon? Sino-sino na ang makakasama ngayong taon na ito 2025 at magkano na kaya ang tatanggapin ngayong taon na ito para sa mga kasama nga dito sa social pension? Well, anyway po, unang-una po, itong ating social pension ay nasa ilalim pa rin po ng pamamahala ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. No, hindi pa po ito naisalin, hindi pa po nagkaroon ng transition ang DSWD na ipasa ito sa National Commission of Senior Citizens or NCSC. So as of now, hindi pa ito hawak ng NCSC, na nanatili muna ito sa DSWD ang pamamahala. Pero sinasabi po ng batas na kailangan itong ilipat sa NCSC. So we expect na this year or according kasi sa NCSC OIC chairman na si Dr. Mary Jane Loreche, expect po yung transition o yung full transition na tinatawag sa lahat ng mga benepisyo, ayuda programa ng mga seniors this year 2025 to 2026. So sa ngayon nasa DSWD pa ang social pension. Pangalawa, itong criteria o qualification, may nagbago ba? No? Ang sagot po, wala pong nagbago, no? Nananatili po ang criteria o batayan ng DSWD kung sino-sino po ang pupwedeng makasama at makasali dito sa social pension na ito. And ito pa rin po ang susundin ngayong taon 2025. So recap tayo kung ano ang mga kwalifikasyon na iyan, ano ang mga criteria na iyan. So unang-una po, para kayo makasama dito sa social pension ngayong taon 2025, any of these mga vlogs, kahit saan dito sa babanggitin po natin. Una, may kapansanan, so yung mga PWD natin ng mga lolo at lola. Pangalawa, yung may karamdaman o may mga sakit. Pangatlo, yung mga walang source of income. Ibig sabihin, walang hanap buhay. Talagang walang inaasahan, wala po silang source of income. Pang-apat, yung walang mga natatanggap ng sustento mula sa kanilang immediate family, gaya ng mga anak or pamilya nila, walang nag-aabot, walang nagbibigay sustento para magamit nila sa kanilang mga pangangailangan. So yun po ang criteria na hinahanap ng DSWD, criteria na dapat taglayin ng isang beneficiaryo para makasama sa social pension ngayong taong 2025. Napakalinaw naman po ng mga kriteryang yon, mga lolo at lola. So madali lamang intindihin. So kahit saan doon sa nabanggit natin, kahit isa lang doon sa nabanggit natin na criteria, pwede kayo maka-apply sa inyong OSCA office para makasama dito sa social pension. So magkano naman po ang tinatawag natin na pensyon na matatanggap monthly? May pagbabago ba sa halaga ngayong taon 2025? Ang sagot po, wala.
So, wala pong pagbabago sa halaga na matatanggap ngayong 2025. Nananatili po na 1,000 piso ang matatanggap. Buwanan po yan, no? Monthly po yan. And kung itotal natin in 1 year, ay equivalent to 12,000 pesos po yan, mga social pension beneficiaries. And ang payout schedule po is quarterly or every 3 months. So yun po yung schedule ng payout. So for this 2025, no, since January tayo ngayon, we expect by early as March, no, early as first week of March, no, 2025, magsisimula yan ang payout schedule nationwide. Kasi nakadepende din po yan sa LGU ninyo, nakadepende sa OSCA ninyo per LGU. Meron pong mga mas maagang nagpi-payout, meron din pong delayed. So nakadepende talaga yan sa LGU ninyo, no? Para sa inyong payout schedule quarterly, no? Mga social pension beneficiaries. Sa ngayon po, meron pong tinatayang mahigit 4 na milyon ang kasama dito sa social pension. And this year, 2025, no, baka tataas pa ito dahil nga po sa marami po ang naging senior citizen, no? Dumagdag po sa populasyon, dumagdag po sa bilang ng mga senior citizen, of course. And then, marami din po ang mga qualified doon sa criteria na binanggit natin. Kaya naman po, kung sa tingin ninyo ay pasok kayo sa criteria at kwalifikasyon na nabanggit natin kanina, yung may sakit, may karamdaman, walang pambili ng gamot, walang source of income, walang nag-aabot ng sustento, kung meron kayo doon kahit isa lang, mag-apply po kayo, no? Ang una niyong gagawin, no, i-approach niyo po yung inyong barangay senior citizen association, no, na magpalista kayo, magpa-line up. Kasi po, per barangay, minsan kasi puno yung per barangay. So, ang mangyayari kasi niyan, aantay po kayo, no, kung sino po yung lilipat ng tirahan, kung sino po yung papanaw, no, yung mamatay na senior citizen, kasi yun po yung papalitan ng mga naka-line up. So, swerte kung ang inyong barangay ay may bakante. So, ganun po yun, no? So, nakadepende kung meron pong slot, meron ang isang barangay. Pwede din po kayo mag-apply sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na nasa munisipyo or city hall ninyo. No, pwede kayong mag-apply. Kasi po, hindi ibig sabihin na nag-apply kayo doon ay automatic na magkakasama kayo. Magkakaroon po ng evaluation. So, i-evaluate kayo kung talagang pasok kayo sa criteria ng DSWD. At kung pasok naman po ay masama na kayo sa master list and makakasama kayo sa next payout schedule. So, ganun po yun. Para makatanggap po ng 1,000 piso na buwanang pensyon mula sa gobyerno, sa ilalim pa po yan ng DSWD. Malaking tulong po yan, no? Dahil kahit pa paano, nakakadagdag po yan sa inyong magagamit, no? Sa pambili ng gamot, sa pambili ng vitamina, pambili ng pagkain, no? Pantustos ninyo sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo pa yung mga walang-wala talaga, no? Kaya nga po tinatawag itong social pension for indigent, no? Mga indigent o mahihirap na mga lolo at lola. Take note, hindi po kasama dito, no? Hindi pa rin po kasama ang ating mga lolo at lola na meron pong tinatawag na pensyon, no? Yung mga GSIS, SSS, PayVal pension, iba pang pensyon na tinatanggap ninyo, no, hindi pa rin po kayo kasama kasi ang criteria ng DSWD for social pension na nanatili po na para lamang sa mga walang pensyon na tinatanggap. So, antayin nyo lamang mga may pensyon na maisabatas yung universal social pension dahil doon abay, kasama kayo na, no? Wala nang pipiliin kasi doon. Pero as of now, itong social pension ay para lamang po sa mga indigent o mahihirap na mga lolo at lola. Kaya apply na po, mga lolo at lola, kayong 2025, hindi po ito sarado, no? Hindi po nagtatapos ang application para sa social pension, no? Lagi po itong open, lagi po itong pwede, no? Basta kwalipikado lamang, ha? So, mag-apply po kayo para mapasama kayo sa taon na ito, 2025,
na makatanggap ng 1,000 piso na pensyon, bigay nga po ng gobyerno. Ayan mga lolo at lola, huwag kalimutan na magrehistro sa database ng NCSC, no? Sa mga hindi pa po nakarehistro, mag-register na po kayo ha, ang website www.ncsc.gov.ph. Sa mga hindi marunong online registration, punta kayo sa OSCA office, magpatulong kayo doon kasi nag-a-assist po yan sila para po marehistro kayo sa database ng NCSC. Sa ngayon po, nasa 7.4 million na po na mga senior citizen ang nakarehistro po base sa data na nasa website ng NCSC. Kaya wag na magpahuli dahil marami pong mga ayuda, programa at benepisyo ang ibibigay ng gobyerno na ang NCSC na po ang mamamahala. Kaya mahalaga na magrehistro kayo. So, uulitin ko ha, ang ating social pension ngayong taon 2025, walang pagbabago, no? Walang pagbabago sa kwalifikasyon, walang pagbabago sa halaga, walang pagbabago po sa payout schedule, no? Nananatili po ito na kung ano man po ang sistema ng mga nakaraang taon, ayun pa rin po ang sistema ngayong 2025. So, sa inyo mga lola at lola, sino sa inyo dito ang hindi pa kasama sa social pension at gusto mag-apply ngayong 2025, i-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga kablogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nag-subscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.